Talaga, sabi nga natin puro pagpalpak lang pero nangyayari po yan. Tao tayo at may mga combinations of things na hindi natin nagagawa in addressing a specific situation, problem, or interaction. Kaya yun, kinakailangan nating mapag-isipan. Paano ba natin mapag-iinam? Yan. At natututo tayo through experiences. So, as we have experiences and we have reflection, ang sabi, that's where you get growth, no? Yung paglago. Ang Bible din ay meron hong pagbanggit patungkol dyan. No? Sa 1 Corinthians ay nagbanggit din ang Apostle Paul sa patungkol sa maturity or sa growth. Ang sabi niya, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child, reasoned like a child, but when I became an adult, I set aside childish things. That is from 1 Corinthians 13:11. At doon ho makikita natin yung reality na binabanggit ni Apostle Paul sa mga kausap niya. Meron tayong pinanggagalingan. Of course, yung pinanggagalingan natin, ito po yung basic nature pa natin. No? Lahat naman ang gagaling sa point of youth, immaturity, lack of experience. So, ganun yan, no? Pero, in time, there has to be some kind of change that has taken place. Ang kailangan makita rin yung development, makita yung growth, no? Kasi sa ayaw natin at sa gusto, ang pagmamature is essential, no? May mga bagay that comes naturally na nagmamature tayo. Like, for example, age, no? Hindi mo ginugusto. Marami sa atin pag iniisip yung transition ng taon. Parang iniisip dagdag taon na naman, no? Yun yung funny thing about life. Pag bata-bata ka, gusto mo tumanda. Pag matanda ka na, gusto mo bumata-bata. Ganoon naman talaga. Pero, ayun na nga, whether you like it or not, you will add to your age, no? Kaya itago mo yan o tanggapin mo, talagang magdadagdag ng taon. Ang atin hong pagkatuto, on the other hand, requires intentionality, no? Kung papaano tayo ay magkakaroon ng improvement, yung maturity, yung growth natin ay hindi po yan automatic. Yan po ay mga bagay na kinakailangan nating malaman. Ano ba yung sukatan? At intentionally tutugunan natin paano ba magiging mature ako. Not only in relation to the expectation of others, but also in connection to, di ba, sarili mo. No? Paano ba nagkakaroon ng makikita nating kaibahan. In terms of kaibahan, we're talking about improvement, no? Yung iyong kalagayang pangbuhay. So once again, 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became an adult, I set aside childish ways. So, hindi lang yan in relation to behavior and yun nga, yung human growth, no? Yung in terms of age. Pero pagdating sa faith, the same thing. Merong point na ikaw ay bata pa, you lack experience, you lack knowledge. Pero hindi pwede na tumatanda ka pagdating sa taon, pero napag-iiwanan yung iyong pagmamature pagdating naman sa iyong, sabi nga natin, pananampalataya. Ang nire-require din that there will be an improvement, there will be a change for the better, at may development ang atin hong kalagayang pangbuhay sa pananampalataya. And why is that important? Yung intentionality nito ay reveal ni Jesus. Kasi nga pagka naging mainam tayo, nag-develop tayo, ang atin hong mga buhay will become a testimony. Ito ang sabi ni Jesus from Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So sa atin, no, yung ating patotoo ay pwedeng magningning kung tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. At sa atin hong pagganap ng nararapat, no, ay makikita po natin na maging yung ibang tao ay maapektuhan ng mainam sa atin hong buhay at patotoo, at yung atin hong Panginoon ay mabibigyan natin ng kapurihan. So kabahagi yon ng kadahilanan kung bakit tayo ay nagsusumikap din sa improvement at maturity ng ating mga buhay. So hindi pala pwedeng magpabaya lang, no? May expectations para sa atin, no? Minsan iniisip natin, well, yung expectations nagdudulot ng pressure, correct.
Pero minsan kailangan natin ng pressure in order for us to perform. Kasi pag walang pressure, sometimes we end up being mediocre, no? Yung patumpik-tumpik na lang. May mga times we become irresponsible. Bahala na si Batman. Minsan yun yung pananalita. Kung ano-ano na lang ang mangyari. Pero pag may pressure, nag-aayos tayo. We upgrade yung atin hong ginagawa at ina-upgrade din natin at pinoproject na mas mainam yung gusto nating maging result ng atin hong mga actions and even our decisions. No? So, very important yan. So, as we connect with God, nagde-develop din tayo. Kasi nga, yung maturity ay hindi lamang po ito external, ito po ay may kinalaman sa internal impact ng Panginoon sa ating buhay. So, napakahalaga na kaya ho tayo nagkakaroon ng pagnanais na ating mga buhay ay mag-mature because we would like to also serve the purpose of the Lord, no? Na yung ating buhay maging living testimony. How does this happen? Yung development, growth, or maturity. Tingnan lang ho natin yung tatlong bagay. And from this, ay sana magkaroon tayo ng way to be able to evaluate our 2025 at may handa rin ang sarili for 2026. Ilang araw na lang po, nandun na tayo sa panibagong taon. Pero kagaya ng ating lesson last time, di ba? Yung full circle, if you remember, nagsisimula tayo ng January, we will always end up in December. Yung 12-month cycle natin. Paikot-ikot lang naman yan. Kung ilan ang taon mo, yun yung dami ng ikot na marahil ng mga buwan at taon sa iyong buhay. Pero hindi porke paikot-ikot lang, routinary lang yan. Or kung tawagin natin, mechanical. Ang kailangan is habang umiikot yan, nagkakaroon ho ng development. No? So, kinakailangan nag-i-improve yung quality. Now, first, we have to be mindful. Nang sabi dito, one of the biggest blockades to personal development in today's world is a fast-paced lifestyle. High-achieving people have lots of responsibilities to juggle, and it is easy to get caught up in projects and meetings. If you spend your day totally on the go, barely stopping to catch your breath, you can greatly benefit from being mindful. So, masama ba na tayo po ay maraming inaasikaso? Hindi naman. No? That's being responsible. No? Kaya lang itong mga external factors ay minsan na bibigyan tayo ng false sense of growth. Ano yung ibig kong sabihin? Ang dami kong ginagawa. Iyan ang tanong. Pag marami ka bang ginagawa, ibig sabihin mature ka na. That's number one. Yung pangalawa, entertainment. These are external factors. Hindi ko minamasama that we need, pero wholesome yung hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos. Na tayo rin ay merong way to have rest and recreation. No? So, kailangan yan ng ating mga buhay. Pero hindi porke na ikaw ay may mga narating na malalayong lugar, nakagastos ka sa pagbili ng ganito, meron kang ganito, higit sa iba, ay ibig sabihin nag-mature ka na. Those are simply material acquisitions. Those are simply part of your recreation. Pero pag pinag-uusapan natin yung tinatawag nating growth and maturity, it's more internal than external. Ano yan? Kamusta na conduct mo? Yung pag-uugali. Di ba dun sinusukat kasi ang maturity ng behavior. Kamusta ka na bang makitungo sa tao? No? Iba ka na ba? Hindi ka na ba nagwawala? Are you able to control this time yung iyong mga negative emotions sa halip na pagbigyan mo at patulan mo ang lahat na lang ng conflict? Ang dami, no? Ang dami mga bagay na kinakailangan nating tingnan. So, madali na dahil nga fast-paced tayo ngayon, ang dami natin pinagkakabalahan, ubos na yung oras natin sa ating mga tinutugunan, and we're thinking it's all about a matter of statistical data. Ano ho ba yun? Sa dami ng ginawa ko, nabibilang mo Ito, natugunan ko to. Ibig sabihin, mature ka na ba? No, you're just busy. So, busyness and maturity may be connected. May mga times, hindi. At yun nga, baka naman sa dami ng iyong ginagawa, hindi naman ibig sabihin ikaw ay nagbago o kaya nag-improve yung pagkatao, dumami lang yung iyong ginagawa. So, magkaiba yun. O kaya, you're able to see more places. You're able to purchase more things. You're able to have more recreation. Pero hindi ibig sabihin nag-mature ka na. Ibig sabihin lang, baka nagbago na ang iyong financial priorities.
Dati, ipon ka ng ipon. Hindi naman natin minamasama ang ipon. Baka ngayon, marunong ka na rin kahit papaanong gumastos. Hindi naman natin minamasama lahat ng paggastos. Yung balanse lang ay kailangan din paalala lang. Baka ma-misinterpret na yung sinasabi ko. Ang point lang natin, not because you're able to do things and purchase things, more than what other people can, ay mature ka na. It simply meant you have more purchasing power. You were able to expose yourself more sa iba-ibang environments. But the basic question is, did you improve as a person? Yan. So it has something to do with conduct. It has something to do with relational standards. It has something to do with decision making. So yun, napakahalaga at idadagdag natin dahil ito po ay isang pag-uusap din about faith. Yun bang iyong spiritual disciplines and the application of your learnings from the Lord ay nag-improve. So being mindful. So iba yung external, iba yung introspection. Okay? So, binibigyan natin lang ng distinction yung dalawa. Now, yung second is eradicate negative self-talk. Now, ang tao ba ay nagsa-self-talk? Yes, no? May mga pagkakataon, mahuhuli mo sarili mo. Parang nagkakaroon ka ng dialogue. Well, technically, it's a monologue. Isa ka, pero dalawa nag-uusap. Does that mean you have a problem? Hindi naman. Sabi ng iba, ng mga experts, ang self-talk is necessary, Minsan nagsasampay ka. Nahuhuli mo sarili mo, parang nag-uusap-usap. Parang ang dami. Hindi naman ibig sabihin may split personality ka. But for some reason, you're in need of an interaction, a self-interaction. Na may mga times you're just simply voicing out what you're feeling. You're voicing out to yourself ano yung mga bagay na iyong mga nagawa. Sometimes affirming yourself, sometimes evaluating yourself. Kaya lang, may mga pagkakataon baka hindi maganda yung nangyayari. Yung iyong nababanggit sa iyong sarili. Ang sabi nga, you're berating yourself so much, Sabi nga ng mga Amerikano, don't beat yourself too much, So, sabi dito, many of us struggle with talking down to ourselves. Perhaps you have a self-critical personality. You grew up facing criticism from others or both, and one of the best things you can do to develop yourself is to eradicate negative self-talk and replace it with the truth of God's Word. So, ito po ay mga katotohanan, May mga pagkakataon, hindi naman iba ang nagiging daan para mapigilan tayo sa atinhong improvement or development. Baka ang nangyayari, meron tayong nababanggit sa ating sarili na hindi na ayos. Bakit? May 3 sources ang atin pagtingin sa sarili. Number 1, pwede mong tinitingnan ang iyong sarili. Yan, di ba? Pero paano yan kung halimbawa yung iyong mindset, what's taking place in your mind, ay hindi na magagandang mga bagay patungkol sa iyong sarili at sa iyong kondisyon. Tiyak yan, ang nagagamit mo ring mga panukatan para sa iyong sarili at lente para sa labas ay baka hindi maayos. So may mga times maganda, may mga times hindi. Minsan ginagamit din nating panukat ng ating sarili yung komento ng iba. Well, may mga tao naman talaga that are very honest and very truthful and also very helpful sa atin. They will give us an honest feedback sa kanila nakikita. Kapag maganda, ina-affirm. Pag hindi maganda, kino-correct. And we thank God for such people sa ating mga buhay. But there are people who are not like that. They simply give an opinion. At may mga tao naman talaga gustong laruin yung iyong damdamin. They think it's a game, Huwag kang pabiktima doon. Na hindi ka dapat mahulog sa manipulasyon ng ibang tao. You have to learn, to see yourself using yung third category, yung pagtingin ng Diyos sa iyo. So, paano ko may kita yung pagtingin ng Diyos sa akin? Ayan, i-engage mo yung kanyang salita. Doon po, kitang-kita yan. Bakit? Iniayag ng Panginoon Yung pagpapahalaga niya sa iyo, yung plano niya sa iyo, at ang kagandahan ang Panginoon, hindi tayo binobola. Pag mali, mali. Pagka halimbawa baloktot, talagang i-call out niya yan. Kaya nga sometimes we feel uncomfortable. But that's a good thing about the truthfulness of God. It's quite honest and direct at ang goal is for our good. And yet, tinitingnan din kung ano yung maganda sa iyo. Ano yung pinaplano ng Panginoon sa iyong hinaharap, sa iyong kalagayang pambuhay.
paano ka pinahahalagahan. Yan, kitang-kita yan sa salita ng Diyos. So, we have to eradicate negative self-talk. Kasi baka nga hindi ka na ayos sa iyong pagtansya at pagtrato sa sarili. Yung put down o yung sabi nga natin, pampapahina ng loob, pagpapababa ng damdamin ay nanggagaling na rin sa sarili mo na lang. No? So, we have to improve on that. And there's a third, no? You have to practice self-care. No? Bakit kailangan nating gawin yan? Ako ba ay nagiging selfish pagka inaalagaan ko sarili ko at pinapahalagahan ko sarili ko? No. It is needed, no? Kasi minsan meron tayong nadadala tayo ng pananaw na hindi ayos. Yun bang parang kinakailangan ubusin mo at upusin ng sarili mo para masabing you're worth something? That's not right. Kasi minsan ang ending burned out, minsan yung neglect of self, may mga pagkakataon you feel overtaken by, other people's needs, wala na yung boundaries. Minsan naman you feel abuse. Bakit? Kasi, yun nga, pinagbibigyan yung gusto ng iba sa point na yung sa'yo, hindi mo na nakuha, hindi mo na rin naalagaan. So, hindi ka masaya. Kailangan makita mo yung balanse. Kung paano ikaw ay tutugon sa pangangailangan ng iba, kinakailangan okay ka din, di ba? Kasi hindi naman pwedeng puro na lang sa iba. Because you also have to think about your welfare. At yun din naman, di ba? Love God above all, love your neighbor as yourself. So dapat meron din tayong maayos na konsepto ng self-appreciation and self-love. Ito sabi, contrary to what many secretly think, self-care is not selfish. You need to prioritize your physical, mental, emotional, and spiritual well-being so you can serve people best. It is important to work in time for self-care every day so you will avoid burnout, sickness, and discouragement. So, physical, di ba? Minsan, lahat na lang ng iyong ginagawa ay para sa iba. Pagod ka na, patulog ka rin, umupo ka rin, mamahinga ka. Kailangan mo yan. Kaya isip. Minsan problema na ng iba, pinoproblema mo pa. May sarili ka ng problema, dadagdag mo pa yung sa iba. Hindi ka concerned sa iba, pero baka naman overly concerned ka na yung dapat mong tugunan sa buhay mo at yung hindi mo na dapat pinoproblema sa iba, dala-dala mo pa. May limits lang, pwede mong bitbitin sa iyong isip. Emotionally, the same thing, di ba? Kung papaanong yung iba ay sumasaya, dumadating din yung lungkot, ikaw rin, dapat meron ka din point na masaya ka. Baka naman lahat ng lungkot ng mundo dala-dala mo. Alam mo, nangyari sa akin yan sa younger years ko as a pastor, no? Kasi may shepherding ministry ka. Ang way of thinking, it's parang yun nga, sabi nila, baka may messianic complex ka. Yung lahat ng problema ng tao, sasaluhin mo. Pag sila ay namang problema, ay kinakailangan intindihin mo lahat ng problema na yun. Hindi kaya eh. You have to realize hindi mo kaya. May limits lang. At doon ka lang sa pwede mong tugunan. At don't feel guilty. If you cannot solve all the problems, you're not God. Yeah, mo ang Diyos maging Diyos. At ikaw, doon ka lang sa pag-assist at pag-shepherd. Doon sa able ka lang. Kung saan ka may kakayahan. Kasi minsan, you're trying to spread yourself too thinly to the point na hindi ka na nga rin nakakatulong eh. Pinahihirapan mo na sarili mo, hindi mo pa alam yung gagawin mo para sa iba, pinipilit mo na lang. At minsan, baka hindi na nakakatulong ang feel ng mga tao, ikaw dapat sumolve ng problema nila. Paano mo yan marirealize? Mapapansin mo yan pag lahat ng problema para bang sa'yo na lang lagi tinuturo. O, kay pastor. Yung ibang tao na empower kasi sila yung laging kinakailangan. Parang yung kanilang need to be noticed at yung need nila to be, sabi nga, needed, no? Ay masyadong mataas. Kaya lang, mapapabayaan mo yun sa'yo. Baka yung pamilya mo, yung iyong condition, napapabayaan mo. At yung mga tao, nauwi na lang sa umasa sa'yo at hindi na rin sila gumagalaw. Hindi naman siguro intention ng Panginoon na ipatrabaho sa'yo lahat yan. May lulugaran lang tayo. Ibig sabihin, we have to realize that. I realized that later on. Nagmamature ka din eh. And you talk to other people kung paano ba gagawin. No? And it's very important na meron ding mag-rebuke sa'yo. Teka,
Hindi mo kayang sagutin lahat ng problema na yan. Matutulog ka rin. Hindi ka lang makikinig sa problema ng iba at humahanap ng parang solusyonan yung kalagayan ng iba. At hindi naman lahat ay dapat emergency. Di ba? Minsan kasi parang hindi na emergency, ginagawang emergency para matugunan. It's either you categorize it as an emergency or people make it look like an emergency so that you will be activated. Kaya lang ang ending, parang ikaw na lang. Ayan. So you have to realize, practice self-care, no? Yung emotions mo. And of course, yung spirituality mo. You have to have your time of, sabi nga natin, di ba? Reflection, isolation, learning. And it requires meron ka ring panahon para sa pag-iisip, yung personal time with God to also reevaluate your life conditions. At kailangan yun, no? Kabahagi yan ng ating buhay. So remember, yung proper balance. No? Hindi sinasabing hindi tayo maglingkod, hindi sinasabing hindi tayo maging concerned sa iba. But if we are overdoing it, alam mo naman, pag na-overdo mo na, may nagre-reklamo na eh. It's either ikaw o yung mga taong dapat na natutugunan mo sa buhay mo. Meron na nagre-reklamo. Ibig sabihin, may nanineglect ka. At somehow, you're always taken in by the urgency of the situation. Parang hindi mo na napapangasiwaan ng maayos, no? Yung marami pang bagay na dapat tutukan sa iyong kalagayang pangbuhay, no? Kasi hindi lang naman yung mga problema ang iyong buong buhay. Ang iyong kailangan din tugunan, ayun ding iba-iba pang mga aspeto. Sabi nga dito, ayaw mong ma-burnout, ayaw mo namang magkasakit ka, at ayaw mo rin na ikaw ay laging discouraged, no? So, yung exposure mo rin, kinakailangan may healthy boundaries, no? Naalala ko yan, nung panahon ng COVID, ilang mga pastor ang kinakailangan pagsabihan. Ingatan nyo rin ang inyong mga sarili, bagamat kayo ay nagme-minister, yung virus ay nakakahawa. Hindi lahat ng may sakit kinakailangan nating puntahan physically dahil nga pag pumunta ka roon at ikaw nahawa na iuwi mo yung sakit. Ayan, daming napagsabihan ng ganun. Alam nyo kung bakit? Because yun nga, we sometimes forget, no, na tao rin tayo. At maraming mga tao, ang siguro hindi lang ang mga pastor. Binabanggit lang natin ito because naalala natin ng mga panahong yun, no? Everybody was in turmoil and you would like to really be of help. Pero yun nga, yung mga experts on, yun nga, mga sakit, experts sa physical na kalagayan ng buhay ng tao ay nagbanggit. Kinakailangan alam natin kung ano yung tamang panukatan dahil hindi lahat ng mga pagkakataon ay kailangan nandun ka dahil nga iniingatan mo rin yung kondisyon mo at yung kondisyon ng iba. Yung burnout, alam niyo kung bakit ka burnt out? Minsan, dami mong pasan-pasan. Pagod ka na. And yung discouragement, laging problema. Kahit hindi mo problema, dala-dala mo. So, hindi ka nakakabalik doon sa uptick ng buhay. Ano yun? Yun hong makita mo rin yung saya, yung medyo relieve ka muna na walang problema at the moment. Yan. Kasi patong-patong eh. Kahit hindi sa'yo, sunod-sunod, dikit-dikit, dala-dala mo yan. So, yung emotions mo. Minsan nagkakaroon na ng stress fracture. Remember, nangyayari po yan. No? Internally, marami po ang merong ganon. So, yun ay ilang mga paalala lang na mahalaga ang self-care. Let's conclude this particular portion dito muna sa Proverbs 12:1. So, development ng sarili. Dami natin nabanggit in connection to yun nga, buhay natin, yung pangangailangan ng iba. At ito naman ay gusto rin natin about development. Proverbs 12:1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Medyo mabigat po yung lengguwahe. Pero ang sabi ho dito, kung gusto daw natin ng training or discipline, para tayong nagmamahal din sa pagkatuto. Pero pag ayaw natin ng pagtutuwid, hindi daw yan, parang kamangmangan daw po yan. At kailangan nating mabawasan yun. So, yun ay importanteng approach sa ating mga buhay. Ang sabi ho dito sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became an adult, I set aside childish ways. So, ang point ni Apostle Paul, maging sa pananampalataya, may simulain. At dahil nga may immaturity, mayroon pang mga bagay na hindi pa nalalaman, lack of experience, know-how. So,
Siyempre, yung condition na yun, medyo childish pa, immature. But in the course of time, hindi pwedeng manatiling ganon. There has to be some kind of improvement or growth that takes place. Ang tanong, bakit po kinakailangan natin mag-improve? Sa intention ng Panginoon, it's because your life needs to be a testimony. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 5:16? In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So ang atin hong pinaka-goal, no, na makita natin ginugusto ng Panginoon para sa atin is that we will have yung ating life improve, yung ating faith ay magi-improve, at tayo po ay magiging testimony for the, sabi nga natin, glory of God. No? Yun po ay napaka-importante. So, yun po ay kinakailangan nating tutukan. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Now remember, may part si God. Pero kinakailangan makita mo rin yung bahagi mo. Yung first is being mindful. Ang sabi, one of the biggest blockades to personal development in today's world is a fast-paced lifestyle. High-achieving people have lots of responsibilities to juggle, and it's easy to get caught up in projects and meetings. If you spend your day totally on the go, barely stopping to catch your breath, you can greatly benefit from being mindful. No? So kailangan ay hindi lang po natin tinututukan yung externals ng buhay. Ano yan? Marami akong ginagawa. Marami akong pinagkakaabalahan. Marami akong na-achieve. Marami akong mga nabibili. Marami akong nararating. Hindi natin minamasama yung mga bagay na yan kung hindi naman makasalanan at hindi nagkokompromiso sa tama yung mga na-achieve, na-acquire, yung mga ganyang bagay. Ang point lang, not because marami ka ng lugar na napuntahan, marami kang ginagawa every day as a routine, it does not mean you're maturing. Dahil ang maturity, it talks about your introspection. So remember, be mindful. No? Iba ho yung mga external na mga activities. Iba yung mga acquisitions. Iba yung growth ng pagkatao. Iba rin yung growth ng pananampalataya. So those are internal things. Yung second, eradicate negative self-talk. Bakit ho ito mahalaga? Dumadating talaga tayo sa point ng ating mga buhay na ini-evaluate natin yung mga nangyayari. And sometimes we tend to pinpoint the good, which is, of course, meron yan. Pero may mga times we tend to pinpoint the bad. Pero paano mo tinitreat yung sarili mo once you have, realized na meron kang failure? Once you have realized na ikaw ay nagkaroon ng miscalculation, maling decision, and you have committed something that caused your failure or your downfall, kailangan objective din, balansyado. Sabi nga natin kahapon, ang pagtingin kasi sa sarili, tatlo pinanggagalingan. Pagtingin mo, minsan, hindi rin okay ang pagtingin sa sarili. Minsan yung pagtingin ng iba. Baka minsan hindi rin okay yung pagtansya at pagtingin sa'yo. Pinakamaganda, tingnan mo sarili mo sa pagtingin ng Panginoon sa'yo. At ang sabi nga ho dito, many of us struggle with talking down to ourselves. Perhaps you have a self-critical personality. You grew up facing criticism from others or both. One of the best things you can do to develop yourself is to eradicate negative self-talk. Now replace it with the truth of God's Word. No? Kailangan mabago yung mindset at yung pagtingin sa sarili, pagtansya sa sarili ay napaka-importante. May pinanggagalingang maayos at walang ibang aayos pa kundi doon sa pagtansya at pagtingin sa atin ng atin pong Panginoong manglilikha at tagapagligtas. No? So very important yan. Yan po ay mahalaga nating makonsider. Ngayon naman po, yung pangatlo na atin hong gustong tingnan ay yung practice of self-care. Sabi nga natin kahapon, lalong-lalo na sa mga caregivers. Ang ibig sabihin ng caregivers, whether yan ay iyong profession o ito po ay iyong personal endeavor, kinakailangan limitahan. Ibig sabihin, yung self-care does not mean you're selfish. Kailangan may balanse. Kung may panahon sa iba, may panahon ka sa sarili. Kung yung iba ay tinutugunan mo, huwag mo kakalimutan yung iyo. No? Kasi pag ikaw ang nag-suffer, maapektuhan sila. Yung iyong exposure din ay ilalagay mo sa ayos. No? Sometimes nagpapakabayani tayo.
at yung ating pagpapabayani ay nasusobrahan ng sakripisyo to the point that we become burnt out, we become sick, or we become discouraged, no? Kasi, yun nga, you can only have yung limited exposure. Kasi minsan, pagka in-expose po natin yung ating sarili ng sobra-sobra sa mga bagay na hindi naman na kinakaya ng ating panahon at ng ating abilidad at ng ating pangangatawan, ay minsan baka hindi na po ito maayos, no? So kahit nga yung kahapon, sinabi ko sa inyo, ang mga shepherds, mga pastor, mga nagbibigay ng care sa iba, hindi natin, balansehin natin. Kasi nga, baka naman maubos tayo sa dulo, no? Walang masama that you do this out of love. Walang masama that you do this because you would like to serve God through the lives of people. Pero may mga pagkakataon, you have to think through it. Ginagawa ko ba ito for that? Na ito ba ay paglilingkod? O ito ba ay yung pangangailangan mo na ikaw ay kailanganin? The need to be needed, no? Kasi minsan hindi na nablur na yung mga lines, no? So kailangan mo kasi makita yung boundaries mo. Kasi nga, contrary to what many secretly think, self-care is not selfishness. You need to prioritize also your physical, mental, emotional, and spiritual well-being so you can serve people best. It's important to work in time for self-care every day so you will avoid burnout, sickness, and discouragement. May mga nakasalalay sa iyo Pag hindi mo na ingatan at napangalagaan yung kapakanan mo, maapektuhan din sila. At ikaw naman, sa dulo, baka maging regret, di ba? O kaya ay napaiksi mo yung potential na mas mahaba-haba sana o mas magandang quality ang iyong magiging serbisyo. So remember that, no? Proverbs 12:1, sa pag-uusap ng growth, sa pag-uusap ng development, this particular verse is very helpful. Paano daw? Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. So, ang language nga sabi natin ay napaka-strong. Pero totoo naman, no? Pag gusto mo ang training, pag gusto mo ang correction, may improvement. Natututo ka. Pero pagka hindi, yan na nga, kamangmangan daw yon, no? So, how do we grow? Ang pamamaraan, lalo na tayo po ay nag-evaluate, number 1, reflection. Yung basic reflection is looking back. You describe events and you consider the question, why? No, bakit ko ito ginawa at ba't nangyari ito? Yan, evaluate mo. Lalalim ka. Critical reflection. The process of analyzing, questioning, and reframing an experience to assess for the process of learning or to improve practice. So, critical reflection. Mas malalim pa. Reflective practice. So, hindi lang pwede yung bakit nangyari ito. Anong dapat gawin? This time, ano gagawin? Follow critical reflection. It requires a specific, timely, and measurable plan for learning and change, evolution, or maintenance of previous practice. No? So, yan po ang kinakailangan. Ano yung aking babaguhin? Ano yung aking itutuloy? No? Mahalaga yan sa takbo ng ating buhay. Kahapon, binanggit natin at ito po ay mahalaga. Hindi lang pwedeng puro insight. Insight has to progress and become transfer. What does that mean? Yung iyon nakitang magagandang bagay na dapat gawin, baguhin, idagdag ay mangyari nga. So insight should go to transfer. Ito yung 4 stages. Yung first, describe. What happened? What did you learn? So first, set yan para sa evaluation sa buhay. Second, interpret. What does the experience mean? And why? Yung third, evaluate. How valuable was the learning experience? And then last, yung planning. How will you apply your learning? So yun po ay mahalaga. Bakit natin yan kinakailangan ma-develop? Kasi nga, tayo po ay nagkakaroon ng reactions. Reaction saan? Sa mga nangyayari sa buhay. Example, 3 lang po ang gagamitin natin. What happens to you when you are surprised? No? When we are mistaken, we are surprised. And mistakes, lapses in judgments, and wrongful assumptions are worth our reflection.
Naalala ninyo yung ating mga gaps. Sabi natin, minsan may effects gap. Binigay ko yung lahat ko para ma-achieve yung goal na iniisip ko ay pwedeng mangyari. Di maganda. Kaya lang, binigay ko na ang lahat, ba't hindi nangyari? Yun yung tanong. Tingnan mo yung detalye. Ayan nga yung pag nasusurprise ka, ano ba ginagawa mo? Nagwawala ka na lang? Umaayaw ka na lang? Huwag na nga. Di ba? Tsinaga ko na ginawa ko na yung sinasabing dapat gawin, hindi naman nangyari, hindi. Balikan mo, backtrack. Evaluate mo. Baka nagkaroon ka ng pagkukulang, nagkaroon ng misstep somewhere na hindi mo natutukan ng isang particular na kinakailangang essential. Kaya yung inaasahan mong outcome, hindi nga nangyari, di ba? Dati illustrate tayo niyan, di ba? Sa sinigang, alam naman natin, ang sinigang pinaprepare yan, di ba? At yung ulam na yan, ang lasa dapat maasim. Pag nakalimutan mo yung pampaasim, nilaga. Minsan ganun. Binigay ko naman lahat. Wala namang sabing hindi. Nakalimutan mo lang ilagay yung pampaasim. So, hindi siya sinigang. Ganun din ho sa buhay. Minsan merong effects gap. So, we become surprised. What do you do when you are surprised? Yung second is when you fail. Okay, ano naman yung failure? A failure then is often behavioral and it manifests as a mistake. The good news is that we all make mistakes. Mistakes provide raw evidence of what we should not do in the future. Mistakes allow us to learn by negative example, otherwise known as errorful learning. So, nagkamali. Maganda, hindi mo sadyain. Maganda sana, nililimitahan mo. Pero, pagka nangyari siya, ang tanong, paano ka matututo? No? So, how do you react when you fail? It also shows maturity. Yung third experience is called frustration. Now, moments when we feel frustrated sometimes become growth opportunities upon reflection. That is opportunities for improvement, change, innovation, and even to develop other soft skills like communication, problem solving, and patience. Yan. Pagka halimbawa yung ginagawa mo, hindi lumabas yung gusto mong quality, napulaan, kahit ang ganda ng iyong performance, at marami pang iba. Kailangan mong makita kung paano ang iyong attitude and conduct nag-i-improve as you engage people. No? So doon pumapasok yung nagde-develop ka pa rin ba sa iyong communication, sa pagsasolve ng problema, at sa pagiging matyaga. No? Yun po ay importanteng elemento ng ating buhay. So, yan po ay ilan sa mga aspeto na kinakailangan po nating matutukan. So, isa-isahin po natin, katulad ng ating nabanggit kanina, mahalaga na syempre, pag nagugulat ka, yung mga inaasahan hindi nangyari, makikita mo naman kung ikaw ay meron ng development or improvement sa area na yan. Nag-evaluate ka. Anong mabuti kong gawin? Paano ko dadagdagan or tutugunan yung pagkukulang? Di ba? Yan yung maturity dati. Pag na-frustrate, ayawan agad. O kaya blaming. Kasi yung iba. Hindi pwedeng palaging ganun. Kailangan makita mo rin ano yung iyong pananagutan, ano yung iyong mga dapat tutugunan, and then of course, adjustment. That is part of how you react when you are surprised. No? Nagmamature daw tayo. Yung second is failure. Alam nyo, nakakatuwa pagka nakakapanood tayo, nakakapakinig ng mga tao who have succeeded. We admire them. Pero yung admiration should also translate to personal testimony or experience. Tayo rin, magandang manaig. Kailan ka ba magkakaroon ng experience ng pag-overcome? Pag merong, sabi nga natin, failure, o kaya merong opposition. Yung may kumukontra, no? Na circumstances, tao, sa takbo ng iyong ginagawa. Kung alam mo naman tama, kalooban ng Diyos yung iyong tinutugunan, then by all means, continue. At kung nagkaroon ng misstep, ayun nga, paano ka tumatanggap ngayon ng pananagutan? So may mali ka, paano mo tatanggapin yung iyong mali? Ikaw ba ngayon ay natututo na mag-apologize? Ikaw ba ngayon ay meron ng ability para yung pagkakamali mo ay talagang seriously i-consider mo paano itatama? Ayusin, no? So kasama ng development yan. Nag-aano ka na
take hold ka na sa mga bagay na inaako mo, di ba? Yun nga, yung pananagutan, responsibility or accountability. Ganun sa failure. At ang pangatlo, kanina sabi natin, frustration. When we get frustrated, may mga times we tend to just simply turn our backs on situations, take an opposite direction. Pero may mga times, hindi ba, sa frustration natin, doon din makikita kung nagiging matyagaan na ba tayo? Are we becoming patient? Are we looking for ways to solve our problems? At papaano ba ang atin ngayong interaction? Kahit tayo ay frustrated, lalong-lalo na pagka-irritation. May irritation sa ginagawa, may irritation sa circumstances, may irritation sa iyong interaction sa tao. Maraming klase ang irritation. Isa-isahin natin. Pag irritated kasi yung ginagawa, di ba? Napapanood nyo ba yung mga YouTube videos? Of course, ginagawang katatawanan. Yung iba gumagawa ng motor. Hindi nyo may kabit-kabit yan. Dapat ikabit na pyesa ang ginawa. Minartilyo na lang. Di nasira yung buong motor. O kaya pinagsisipa na lang. Ganun Sometimes when we're frustrated with what we're doing, we tend to become violent and exaggerated or extreme. No? So, sa halip na mapabuti, lumala lalo yung problema. Pangalawa, when circumstances arrive. Ang halimbawa, minsan gusto natin maganda ang panahon. Ayan, mahuhuli mo yan. Sa mga mahilig sa sports, may mga events na mangyayari, o kaya ay may ginugusto na lakad na sana yung panahon, magandang-maganda. Hindi mo kontrolado di ba? May mga times pag biglang gusto mo maglaro, umulan. Ba't naman ganun? Ayan, pati yung langit ay kinagagalitan. Yung events. At marami ako nakakausap sa ganyan, no? Meron silang mahalagang outdoor activity. Gusto sana hindi umulan. Sa halip na yun ang mangyari, di bumagyo. Pero paano yung demeanor mo while you are looking at the situation? And how are you adjusting to it? Di ba? Di mo bago yung panahon And then sa mga tao, di mo naman kontrolado yung action at interaction ng iba. Ibang tao yun Pero paano mo nakokontrol yung sarili mong galaw at pakikitungo? Yan, kontrolado mo. So, doon makikita daw natin if we are developing, if we are maturing. So, let's conclude yung atin hong discussion for the last session in 2025. Hope to see you for 2026. Ito po ang ating passage coming from Colossians chapter 1 verse 10. So that you may walk in a manner worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So sana daw lumakad tayo sa pamamaraan na karapat-dapat sa Panginoon. Bigyan natin siya ng kapurihan sa lahat ng ating ginagawa. Then, magkaroon tayo ng magandang bunga sa mga ginagawa nating mabuti at lumago tayo sa pagkakilala at pagkaalam sa Diyos. No? So, maturity, it is expected of us. May mga bagay na nangyayari automatically. You grow physically, automatically yan. Pero, pag pinag-uusapan yung character, faith, ay with intentionality yan. So, kinakailangan po nating gawa ng paraan. Paalala ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo, at paghuhubog.
dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa Kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganun rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15, na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang Kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers, sila ang mga boses na naririnig